Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening, alrighty kaibigan. Welcome to the Parking University. Nasa parking tayo ngayon kaibigan, nag-walking. Wala tayo sa loob sa sasakyan, nasa parking lang. Alright, so hopefully nasa magandang kalagayan ka kaibigan. Saan ka mang sulok sa mundo. Good morning, good afternoon, good evening sa iyo dyan. Alright, I hope you well. Alright, so yung topic natin ngayon kaibigan is itong paano ma-attract natin itong abundance. Ito yung speech ni Neville Goddard. Napakaganda kasi ito, napakasayang kung hindi natin i-share kasi baka we can inspire someone as well. So itong mga marami siyang binigay na mga law, paano natin ito ma-attract. So isa-isahin natin ito kasi marami para hindi tayo malito. So ang pinakaunang binigay niya kaibigan, paano ma-attract natin yung abundance is dapat ang pinakauna mayroon tayong mindset of abundance kaibigan. Wow! Okay, dito lang natin ito matutunan sa Parking University kaibigan. Hindi natin ito matutunan sa school. Sa school matuto tayo ng mga arithmetic, history, but school is good, but in real life kaibigan, dapat hindi tayo maghinto na mag-learn once outside na tayo sa school kasi yung learning para is journey yan sa buong buhay natin. We keep on learning, especially self-improvement para ma-improve tayo kaibigan. Alright, so ano tong mindset of abundance? Bakit ito yung una na binigay ni Neville Goddard na para maka-attract tayo ng abundance sa buhay natin? Okay, so ganito daw kasi yun kaibigan. Okay, so what we are right now, ano tayo ngayon status mo ngayon sa buhay kaibigan, kung i-track mo yan kaibigan, mag-sit down ka dyan at saka mag-isip ka bakit andyan ka ngayon sa status mo ngayon sa buhay. Unconsciously or consciously kaibigan, that's because of our mindset. Okay, just because of our mindset kaibigan. So bakit may mga tao na nagiging successful sila at saka may mga tao na palaging hindi rin sila nag-fail lang sila. So it could be those successful people or unsuccessful people. It could be conscious sila or unconsciously sila na through their mindset kaya itong tao nagsasucceed siya or nag-i-excel siya or anything na parang gusto niyang gawin, madali niyang gawin, madali siyang makahanap ng something or mayroon siyang abundance na buhay. Okay, so ganun, ito na yung simula kaibigan. Dapat mayroon tayong mindset of abundance. So ano itong mindset ng abundance kaibigan? So for example daw, ito daw kaibigan, kung walang-wala ka ngayon, example, gipit na gipit talaga, anything, parang ang hirap ng buhay, ang hirap ng buhay, walang-wala ka talaga. So ang pinakaunang ano dun is, kung may mindset tayo na abundance, for example, grateful ka pa rin kasi mayroon kang buhay, mayroon kang pag-iisip, mayroon kang able ka, capable ka, nakagising ka. So that means yung mindset mo, instead nga iniisip mo palagi na iniisip mo siya palagi kaibigan na mahirap, mindset mo is iniisip mo siya na napakahirap yung obstacle, napakahirap hanapin yung pera. So ang explanation ni Neville Goddard dito kaibigan is what a mind can conceive, it can achieve. So kung ano yung palagi nating iniisip, ano yung palagi nating binibigyan ng dominant thoughts, kung ano yung palaging binibigyan natin ng atensyon, energy natin kaibigan, ito yung mamanifest sa buhay natin. Okay, so most likely kung ano ka man daw ngayon, okay, kung what we are today, it's because number one ko yan, sa mindset yan natin. So kung ano yung mindset mo, it could be you have an abundance mindset, or you have a lack mindset, or you have scarcity mindset. So or yung scarcity mindset kaibigan is yung parang unconsciously di natin alam na mayroon na pala tayong scarcity mindset. Like for example, mayroon daw tayong bibilhin na something, tapos natatakot tayong bumili kasi baka maubos na yung pera natin. Kahit yung bagay na yon is nakakapagbigay sa iyo ng happiness, natatakot kang mag-spend sa pera mo kasi baka maubusan ka or baka mawalan ka. At saka nakakatakot baka mawalan ka ng trabaho
mawalan ka ng, kung mayroon kang kunting ipon, baka mawala yung kunting ipon mo, magkasakit ka, at saka magasto mo lahat. So yun yung scarcity mindset, na parang natatakot ka nga maubusan. So ang the law will apply, kaibigan, pag yung, it could be unconscious tayo or conscious tayo dyan. So for example, pag unconscious tayo na yun pala yung mindset natin na gano'n, yun pala yung scarcity mindset, hindi tayo maka-attract ng abundance. No? That's why hindi ka maka-attract ng abundance daw, kasi yun yung nasa majority sa thoughts mo, kaibigan. Wow! So meaning, kung i-change yung mindset mo to abundance, like for example, you can spend money daw. Kung gusto kang mag-spend ng money, spend it happily, spend it, wala kang, hindi ka natatakot na mauubusan ka. Iniisip mo sa mindset mo na money will come easily. Yung makahanap ka ng pera, there is a way to find money. Madaling maghanap ng pera, kasi same scenario, nag-spend ka ng money, but iba yung mindset dito. Ito yung mindset ng isa na natatakot ka nga baka maubusan ka, at saka isa yung mindset ng isa na you spend that money happily, kasi yun yung nakapag happy sa'yo, at saka you believe in yourself na maka-attract ka, at saka money will come easily for you. So that isa yung abundance, yun yung abundance mindset. So parang hindi ka matakot na maubusan, hindi ka matakot na mahirapan maghanap uli. So generous ka sa na yung mindset mo is mayroon kang growth mindset na hindi ka takot mawalan, hindi ka takot maubusan. So iyon yung sa mindset na iyon. Kung dalawang mindset, kaibigan, na mayroon kang lack, scarcity, mayroon kang mindset na poverty, palagi mong yung mindset mo talaga poverty, yung iniisip mo palaging winawatch mo daw sa TV, poverty, mga gira, rape, pagnanakaw, ano pa yan, mga outside events na hindi mo talaga makontrol. Wala kang control doon, yung mga outside events, at saka yun yung palaging winawatch mo, takot kang maubusan, baka mawalan, mabankrupt. So mayroong mga bankruptcy or something. So yun yung palagi na sa mindset mo. It could be unconsciously na ganun ka na pala, mayroon ka na palang mindset of scarcity. So yun. So to be honest, unconscious ako na mayroon din pala akong mindset of scarcity. Takot ako. But when I keep reading or watching ang mga motivational na there is nothing wrong pala, kaibigan, kung mayroon tayong abundance mindset. Okay, so people might not believe you, yung mga ibang tao, it could be hindi maniwala sa iyo, o parang na mayroon kang abundance na bakit ka naniwala na gano'n na madali mayroon kang abundance mindset. But just pursue, because wala tayong pakialam sa ibang tao, di natin na-control yung pag-iisip ng ibang tao. So if we just change our mindset from abundance to scarcity, mayroon tayong peace of mind, kaibigan. Kasi kung mayroon kang scarcity mindset, kaibigan, kahit pa daw napakarami na yung pira mo na naipon, pero takot ka pa rin, mayroon ka pa rin yung mindset mo hindi nagbabago, mayroon ka pa rin scarcity or poverty mindset or lack mindset, nga baka maubusan ka, baka mawala to. So wala ka pa rin daw peace of mind dyan, kaibigan. Walang amount of money ang makaano daw, kaibigan. Wala, kahit pa lumaki, millions na yung pera mo, pero yung mindset mo is ganun pa rin. So there's no amount of money na makapag-ano sa'yo ng abundance. Although marami kang pera, pero kung anxious ka palagi, fear ka palagi, takot kang maubusan, so wala ka pa rin peace of mind. So hindi ka pa rin abundant person dyan, kaibigan. Wow! Alright, so hopefully may natutunan tayo ngayon, kaibigan, sa isang ni Neville Goddard na mindset of abundance is one of the way na makakuha tayo ng abundance sa buhay natin. So anything na gusto natin, it could be about abundance sa health natin, abundance sa relationship, friendship, finances, wealth, riches, anything daw to applicable to sa lahat, kaibigan. Wow! It's a good learning to the kaibigan. Keep unlearning. I-unlearn natin yung mga bagay na mga negative, kaibigan, kasi unconsciously, kung hindi tayo aware pala, palaging majority sa thoughts natin, dominant sa thoughts natin, puro negative thoughts, puro fear, anxiety,
Hindi natin alam unconsciously, kaya pala ganyan yung buhay. Yun yung na-attract mo. The universe daw kaibigan is it will just give you whatever you keep thinking, ano yung palaging binabagyan ng attention mo, the universe will just deliver it. So if we change our mindset to abundance, the universe will have no choice but to deliver abundance. Wow! I wish you well, kaibigan. Hopefully hindi ko nasayang yung oras mo. Close your eyes, open your arms, and not your legs, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance. All the riches in the world sa'yo na yan. Boom! Shakala, nagkala. See you next time, babu.